Dito pong nagbalik ako bilang mayor po ninyo, napagpasyahan ko po sa pagpapayo na rin ng ating medical team na ang nutrition ay isama na added feature ng ating pong Love Caravan. Bakit? Kasi po, ang pundasyon sa mabuting kalusugan is proper nutrition. Hindi tayo pwedeng mag-usap palagi tungkol sa mga serbisyong pang-medikal nang hindi natin tinatalakay ang kahalagahan ng tamang nutrisyon. Bakit tinatamaan ang karamdaman ng tao? Kasi hindi proper ang nutrition. Pagkabata pa lang, hindi na natuturuan ang mga bata sa kahalagahan ng nutrisyon. Lalo pa sa Pilipinas kung saan tayo po ang #1 sa mahilig kumain ng kanin. Diba? Yung kanin po, staple food po ng mga Pilipino. Tayo lang daw po ang bansa na agahan. May kanin. Merienda. Ano merienda? Suman. Kanin. O, tanghalian. Siyempre, hindi pa kakakain, hindi daw po nabubusog ng mga Pilipino pagka wala pong kanin. Pag may merienda, anong o-orderin? Baka tsakurado, hindi kanin na naman. Pagkatapos, hapunan, kanin na naman. Kaya ho, by nature, tayong mga Pilipino, talagang tinatamaan pagdating sa sugar. Kasi po yung rice, pag na-ingest na po natin yan, carbohydrates po siya, pero na-convert into sugar. Kaya po pag na-diagnose po kayo na may problema kayo sa sugar, ang unang pinapakat, kanin, diba? At saka mag-slow down sa lahat ng matatamis, yung sugar, wala sugar. So anyway, mahaba na po yung aking sinasabi, pero ang bottom line, magiging matagumpay o masasabi lang nating matagumpay ang ating medical initiative sa City of Taguig pag hindi na tumataas ang bilang ng mga Taguigenyo na tinatamaan ng karamdaman, particular hypertension, diabetes, and asthma na nagre-resulta po sa lifetime maintenance medicine na. Pagka po yan ang tumamang karamdaman, buong buhay ng tao, di ba? Pasan-pasan mo na yun. Ang pinakamabigat, alam niyo po, yung umaabot na sa dialysis. Grabe po talagang napakabigat na pasanin. Kaya, seryosong usapin sa pamahalaang lungsod ng Taguig, ang usaping nutrisyon. Okay? So, tuloy-tuloy lang po yung ating ginagawang service para walang patid, pakinggan nyo na lang po ako kahit na nakatalikod po kayo. Okay lang po yun kasi ayokong maantala yung flow ng akin po serbisyong inatid ngayon. So, bakit po ako nandito? At bakit po ako nag-aabala na ituro sa tao yung kahalagahan ng urban farming? Yung kahalagahan ng pag-incorporate o pagsama ng gulay at prutas sa regular diet ng mga Pilipino. Kasi po, talagang ang gusto natin, huwag tamaan ng karamdaman ng ating mga constituents. At ang mga bata, makagis na nila ang pagkain ng gulay. Kaya kung mapapansin niyo po, mula pa noon, ako po'y aktibong nagsusulong ng pag-organize or pag-put up ng mga urban farms all over the city. Ina-encourage ko din po kayo sa sarili ninyong tahanan na magtanim din. Hindi po kailangan ng malaking espasyo. Halimbawa na, yung puno ng malunggay. Kasi ako, may puno ako ng malunggay sa bahay. Meron din ng kalamansi, may sili, kung ano-anong mga talbos, meron po sa bahay. Para po, pinipitas na lang. Hindi po kailangan, at naturo na po natin to, pero kung gusto niyo po mas matuto pa, bukas po ang ating City Agriculture Office, na posible kahit sa maliit na espasyo ay makapagtanim po kayo. Nandito po sa gawing likuran ko ang mga gulay na ani sa ating mga urban farms. Nakikita niyo po ba yan? Inaakala niyo po bang galing sa norte yung mga gulay na yan? Hindi po galing sa norte yan. Hindi po itinansport dito sa Taguig yan. Ito po'y pitas. Galing sa ating mga urban farms na minimaintain na ng ating City Agriculture Office at minimaintain na ng ating mga green ladies. Ayan, mga green ladies po natin. So, sana po, sa pamamagitan ng pagdalo po ninyo ay mainganyo po namin kayo. Yakapin, yun pong
urban farming sa inyong mga tahanan. Kayang mag-urban farming gamit ang pinagkasyuhan ng halimbawa na ay biskwit, bote ng mga soda or mineral water. Pwede pong gamitin yon. Uulitin ko po, bukas ang ating City Agriculture Office. Kung meron po kayong pagnanais na mas matuto pa sa mga gulay na pwede nyo itanim sa inyong mga bakuran o sa inyong mga tahanan nang hindi nakakailangan ng malaking espasyo. Salamat po sa inyong atensyon at salamat sa lahat ng medical team na nakakalat po ngayon sa ating lecture hall. Tuloy-tuloy po natin ito. Ito po ang unang batch na makakapakinabang sa ating pong bagong-bagong diagnostics van, yung Mobile Diagnostics Project po ng City Government of Taguig. Kayo po ang unang batch na makakagamit yan. So sa lahat ng ating mga constituents na pag pumunta kayo sa mga doktor natin at sinabi ng doktor, kailangan mo ng ECG, hindi na namin kayo ipapadala pa sa ospital o sa mga klinika natin. Kasi may ECG na po dyan lang sa labas. Pag sinabi ng doktor, kailangan nyo ng ultrasound, andyan na po ang van, naghihintay na po sa inyo. Kagaya ng sinabi ko po kanina, napanood niyo po siguro yung ating speech sa labas, no? Ito ay bahagi ng ating caring agenda. Di po ba TLC tayo? Ano po yung T? Transformative. Pakisabi niyo nga po, transformative. Okay. Yung L, lively. Pakisabi niyo nga po, Lively. hindi po lagi ha, pero pwede rin. Okay. And then, C, caring. Pakisabi niyo nga po, caring. Okay. Yan na po ang bumubuo dun sa TLC. Transformative, lively, and caring city.